Isang maliwanag na kidlat ang lumitaw sa kalangitan at tumama sa lupa ng buong lakas, nawasak ang mundo. Ang mga katawan ng mga wolf sa anyo ng tao ay nakakalat sa lahat ng dako. Napuno sila ng dugo. Ang mga ito ay mga kasama na nakalaban ni Tiny ng magkatabi, na itinaya ang kanyang buhay. Ginugol ng 10 dakilang knight na nagtanggol sa kontinente ang lahat ng kanilang mana at vital energy. Ang kanilang walang buhay na mga katawan ay nakahandusay sa buong larangan ng digmaan. Ang lupaing ito ay nadamhan. Napuno lamang ito ng kamatayan. Nilibot ni Tiny ang lahat ng mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Mariin niyang kinagat ang kanyang mga ngipin, galit na nakatingin sa harapan. Kinalagkad niya sa lupa ang isang malaking hammer na may matutulis na mga gilid na palm unit sa lupa. Nangyari ang lahat ng nangyari. Napansin ni Tiny ang Sword Emperor Asgard von Valentia na nakahandusay sa lupa. Puno ng dugo ang buong katawan niya. Ito ay isang trahedya. Biglang bumagsak ang isang anino sa Asgard von Valentia kasabay nito. Natapakan ng paa ni Demonic Beast King Gluttony ang katawan ng ibang tao. Nagsimulang lumipad ang ilan sa mga paa ng lalaki, na tumalsik ng dugo sa paa ng Demonic Beast King. Ito ay isang trahedya na humantong sa pagkilos ng isang freak. Ipinakita ng Demonic na Beast King ang kanyang mga ngipin, ipinakita ang kanyang matutulis na pangil, at tumawa. Sinabi niya na ginagalaw ang mahabang kuko ng kanyang paa, na ito ay hindi masama. Naputol ang braso at bahagi ng katawan ni Demonic Beast King Gluttony. Nakangiting tanong niya sabay lingon kay Tiny. Sinasabi ba niyang iyon ang pangalan niya? Sinimulang hawakan ni Tiny ang hammer gamit ang dalawang kamay, nakatingin sa binti ng Demonic Beast King. Inamin ni Gluttony na kinikilala niya ang kapangyarihan nito. Lalong inilabas ni Tiny ang kanyang mga ngipin, tumangala na may galit. Sinabi ni Gluttony na siya mismo ay nakakaintindi dahil medyo pandak siya. Tumulo ang laway sa kanyang mga pangil at bibig. Dagdag pa ni Gluttony para hindi na niya maabot at kitilin ang kanyang buhay. Nagsimulang kuminang ang hammer ni Tiny na may pulang aura. Sinimulan itong buhatin ni Tiny. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang tumakbo pasulong, itinulak ang kanyang paa sa lupa. Itinaas ni Tiny ang hammer pataas na may isang matalim na paggalaw, at sa isang malakas, maput na sigaw, sinubukang salakayin si Gluttony. Gumamit siya ng isang kidlat na putok ni Gluttony na nakakuyom ang kanyang paa sa isang kamao, pasulong, na ipinagtanggol ang sarili mula sa malakas na suntok ni Tiny. Galit siyang tumingin kay Tiny na nakaharap sa kanya. Tumawa siya nang nakangiti at sinabing walang silbi si Gluttony. Mapanuksong sinabihan siyang sumuko na. Galit na sigaw ni Tiny sa kanya para tumahimik. Tinawag niya itong tanga, bakas sa buong mukha niya ang purong puot at galit. Si Tiny, sa susunod na sandali, ay gumamit ng isang pagsabog ng meteorite, na naputol sa kalahati ang braso ni Gluttony. Natumba siya kasabay ng pagkislap ng kanyang hammer. Biglang lumiwanag ang buong kalangitan sa maliwanag na kidlat. Nagsimulang mahulog sa gilid si Gluttony na naputol sa kalahati. Si Tiny, bumulong sa kanyang mga ngipin na siya ay gumagawa ng sobrang ingay, tinawag niya itong isang freak, galit na nakatingin sa itaas. Ang maliwanag na pulang kidlat ay patuloy na nagmula sa kanyang hammer pataas at nagpatuloy sa pagputol ng Gluttony sa kalahati. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na bowl ang apoy ang lumitaw sa gitna ng lugar ng desyerto, na nagpapaliwanag sa buong lugar. Ngumisi si Tiny at kontentong sinabi na tuluyan na itong tumahimik. Tumayo siya sa gitna ng isang hukay na nagmula sa malakas na enerhiya ng hammer. Iniyuko ni Tiny ang kanyang buong katawan at sinabing, "Bueno," ang paa ni Gluttony ay malapit sa gilid ng hukay. Ipinatong ni Tiny ang kanyang ulo sa hawakan ng hammer at sinabing mamamatay din siya. Ipinatong niya ang kamay sa asul na tela na nakakabit sa pagitan ng kanyang damit at sinturon, agad na lumitaw ang isang maliwanag na liwanag mula sa kanyang palad. Nagmura si Tiny at sinabing sumpa daw ito at wala siyang sapat na mana.
Itak niya ang tanong, mali ba ang buhay niya sa simula pa lang? Naalala ni Tiny ang kanyang sarili noong siya ay bata pa lamang. Napatingin siya sa mga kamay niya na nagtataka. Mga sikat na kabalyero at aristokrato lamang ang tinuruan ng mga paraan ng pagsasanay sa mana. Ang lahat ng mayroon siya sa kanyang pagtatapon ay pagsubok at pagkakamali. Nang tumaas siya sa taas ng pagiging kabalyero, itinuring niya na ang lahat ng mga karaniwang problema ay nasa likod niya ngayon. Napakunot ng noo si Tiny at napapikit. Isip-isip niya ang tanong, pero ganoon ba talaga? Napuno siya ng panghihinayang, kung sinimulan niya ang pagsasanay sa mana gamit ang mga tamang pamamaraan, marahil ay nagawa niyang protektahan. Lumingon si Tiny, nakita niya ang lugar na nilalamon ng maliwanag na apoy. Ang lugar na ito ay nasa harap ng isang well-maintained na lungsod. Tumayo si Tiny sa gilid ng bundok at naisip na kaya niyang protektahan ang kontinente, o kahit na ang lahat. Nagsimulang magdugo ang sugat niya sa dibdib. Sinabi ni Tiny, na tinanggal ang kanyang kamay sa tela na naubos na ang kanyang mana supply. Naalala niya ang demonic king Gluttony, na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Bumaba ang tingin ni Tiny at inisip na siya lang ang captain ng 7th Army Corps. Tinanong niya ang tanong, iniisip ang iba pang mga kapitan, gaano kalakas ang iba? Biglang may narinig na boses na tumatawag kay Tiny sa pangalan. Si Tiny, nalungkot, ay patuloy na sumandal sa hawakan ng hammer. Bigla siyang napabalikwas dahil sa gulat. Naguguluhan na tanong ni Tiny, buhay pa ba siya? Si Asgard von Valencia ay nakasandal sa kanyang mga kamay na sinusubukang maupo sa lupa, tumingin siya sa unahan na may pagod na tingin. Pumikit si Asgard von Valencia sa panghihinayang at sinabing, aba, namamatay na siya. Isang daloy ng dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Sinabi ni Asgard von Valencia na bago siya umalis para sa ibang mundo, nais niyang magtanong sa kanya ng isang katanungan. Sinubukan niyang itulak palayo gamit ang kanyang nanghihinang kamay ang naputol na braso ni Gluttony na tumatagos sa kanyang katawan gamit ang isang matalim na kuko. Tanong ni Asgard von Valencia, bakit hindi siya tumakas sa larangan ng digmaan? Unti-unting bumangon si Tiny at nagtatakang nagtanong, bakit ganoon ang tanong? Sumandal si Asgard von Valencia sa kanyang sugatang braso at inamin na narinig niya na ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya. Tanong niya, wala ba siyang dapat protektahan? Matagal na raw siyang naghirap. Dismayadong tugon ni Tiny na curious siya kung ano ang pinag-uusapan ng matatanda bago sila mamatay. Sinabi niya, sa pagkabigo, kung ano ang kahihiyan ito ay. Tanong ni Asgard von Valencia sa mahinang boses, ang desperadong isinisigaw ni Tiny na ayaw niyang magmukhang mahina. Anya, habang nakatingin sa itaas na dapat iangat ng isang tunay na lalaki ang kanyang ulo. Masungit na sinabi ni Tiny na tutol siya sa desertion. Biglang tumawa si Asgard von Valencia. Unti-unting lumakas ang tawa niya. Napapikit si Asgard von Valencia dahil sa malakas na tawa, patuloy pa rin siya sa pagtawa. Displeased na lumingon sa kanya si Tiny, at sinabing, mukhang ang lakas pa niyang tumawa. Asgard von Valencia said through laughter na okay lang. Agad niyang idinagdag na sapat na. Dagdag pa niya, kinumbinsi niya siya na maniniwala siya sa kanyang talento. Sinabi ni Asgard von Valencia na ang pagmamataas ay nakatulong sa kanya na maging isa sa 10 dakilang kabalyero. Nakangiting sabi niya na pagbalik niya ay hanapin niya si Tiny. Tumingin sa kanya na nagtataka, at nagtanong kung paano maintindihan ito. Sinabi ni Asgard von Valencia na syempre gagawin niya. Maniwala ka, kung lumapit lang siya sa kanya, sabi niya kaya naman naalala niya ang isa sa mga sikreto niya. Itinuro ni Asgard von Valencia ang singsing sa kanyang kamay at sinabing Lilia ang pangalan ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pinangalanan niya ito bilang parangal sa paboritong bulaklak nila ng kanyang asawa. Biglang napansin ni Tiny kung paano nagsimulang lumabas ang maliwanag na asul na mana mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Napatingin siya rito, napatulala. Ipinikit ni Asgard von Valencia ang nanghihina niyang mga mata,
Ikinuyong ng singsing ang kamao at sinabing, bagamat hindi niya ito nagustuhan, ito ang pinakamahalagang bahagi ng sikreto, dagdag pa niya para hindi niya ito makalimutan. Mas lalo pang nanghina si Asgard von Valencia, pinaliwanagan ng mga asul na bar ng mana, at sinabihan siyang hanapin ito sa lalong madaling panahon. Napatingin sa kanya si Tiny na natigilan, at sinabi na siya sa susunod na sandali. Hindi na niya nakita ang anumang bagay sa kanyang harapan, nakita ang itim na kawalan, naisip niya na siya ay nawalan ng malay. Tanong ni Tiny, namatay ba siya? Bigla, ang matinding dilim ay nagbigay daan sa puting liwanag. Iminulat ni Tiny ang kanyang inaantok na mga mata. May mga pasa sa buong pisngi niya. Tumangala siya at napagpasyahan na parang pamilyar ang silid. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang ate Arena, na nakapatong ang ulo sa kanyang nakahalukip na mga braso. Nakaupo si Arena sa isang upuan sa harap ng kama ni Tiny. Si Tiny naman ay nagtanong sa isip, nananaginip din ba ang mga patay? Mahina niyang ibinaling ang kanyang ulo sa gilid at inisip na napanaginipan na naman niya ito, kahit pagkamatay. Kailangan niyang tingnan muli ang kanyang masakit na nakaraan, kung saan nakita niya ang pagkamatay ng Arena. Idinagdag niya iyon sa isip at ninakaw ang bangkay niya. Si Tiny, galit na nagtakip ng ngipin at tumangala na may galit. Akala niya, nang mamatay siya, biglang pumasok ang mga lalaking iyon. Biglang may narinig na boses mula sa likod ng pinto. Nang maalala niyang Arena ang nagtago ng gintong singsing, nagsimula siyang kumulos sa galit. Napaisip agad si Tiny, nakatingin sa kahoy na pinto na itinago niya ang singsing. Naalala niya kung paano tinalo ng dalawang lalaki ang Arena, na pinuprotektahan ang Tiny sa buong katawan nito. Akala ni Tiny ay pinagtatakpan siya ng kanyang kapatid at sabay na tinatamaan, sinipa ng dalawang lalaki ang pinto at sinigawan na halos bugbugin sila ng wolf dahil sa babaeng ito. Dagdag pa niya, dapat siyang parusahan ng ilang beses para hindi siya magkamali sa hinaharap. Sinipa ng kalbo ang upuan kung saan nakaupo ang Arena. Nagtanong siya sa kanya, paano siya makakatulog. Tumingin si Tiny sa gilid, nakita siyang nahuhulog, at naisip na ilang araw na siyang nasa pintuan ng kamatayan. Hindi ginamo ni Irina ang kanyang mga sugat at inalagaan siya sa lahat ng oras, kaya naman namatay siya. Buong lakas na damapo si Irina sa kanyang ulo. Ang dalawang lalaki ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Nagtanong ang isa sa kanila, ano ang ikinamatay niya sa ganoong suntok. Lumingon sa kanya yung isa at nakangiting nagtanong, nakita niya ba yun? Aniya, hectopascal stroke ang tawag niya rito. Kinagat ni Tiny ang kanyang mga ngipin sa galit at inisip na alam nila na siya ay namatay, ngunit wala silang pakialam. Naalala niyang kukunin pa nila ang katawan nito. Nagtanong ang kalbong lalaki, at ano ang dapat nilang gawin sa kanya kung siya ay patay na. Sumagot naman yung isa na hindi niya alam, sabi niya sabay ngisi, na may kung ano-anong mahilig sa bangkay. Aniya, kahit ibenta mo ang mga ito para sa mga organo, maaari kang kumita ng mahusay sa kanila. Galit na umiwas ng tingin si Tiny at sinabing, hindi. Pumikit siya ng mariin sa puot at inisip na nasa panaginip siya. Tanong niya, hindi ba niya ito mapoprotektahan? Binigyan ni Tiny ang kanyang sarili na magsimulang gumalaw. Biglang tumaas ng bahagya ang kamay niya, nagsimulang manginig ng marahas. Itak na bulalas ni Tiny para makagalaw ito. Sabi niya, sige. Biglang nagsimulang kumalat ang asul na mana mula sa kanyang kamay sa lahat ng direksyon. Itinaas ni Tiny ang kanyang ulo, tinitingnan ito ng may pagtataka, at nauutal, nagtanong sa isip, nagtagumpay ba siya? Agad siyang tumalon mula sa kama, nagsimulang lumipad ng diretsyo patungo sa isa sa mga lalaking humihila sa arena. Tumalon si Tiny mula sa kama at galit na sumigaw para tumigil sila. Buong lakas niyang itinulak ang lalaking ito palayo, buong lakas niyang itinulak ang ulo sa pader, mahigpit na nakapikit ang mga ngipin sa sakit. Tiningnan niya si Tiny na nakatayo sa harapan niya, kung saan nagmumula ang mana sa lahat ng direksyon, at tinanong ang tanong, paano itong si Tiny nakasandal sa arena na sinusubukang protektahan siya?
Galit siyang lumingon sa dalawang lalaki at nagbabanta ang kanyang mga ngipin. Sinabi ng lalaki na may galit na dahil iyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Tanong nito sa kanya kung baliw ba siya o kung ano. Sinimulan nilang sipain si Tiny at sinigawan na pabayaan siya. Idinagdag ng ilan sa kanila na dapat siyang umalis. Ilang sandali pa nilang pinagpatuloy ang pagtama ni Tiny sa ulo, na patuloy na yamakap sa arena. Biglang natigilan ang mga lalaki, nagsimulang mag-alis ng alikabok sa kanilang mga balikat. Tumingin sila sa ibaba na may hindi nakukuhang pananabik at panghahamak. Sinabi ng isa sa kanila na siya ay isang kasuklam-suklam na tanga. Tumalikod ang isa, nagsimulang maglakad palayo, at sinabing masaya siyang maiwan kasama ang bangkay. Patuloy na tinakpan ni Tiny ang katawan ng arena. Sa oras na ito, isinara ng mga lalaki ang pinto at umalis. Natigilan na tanong ni Tiny kung ano ang nangyayari. Tiningnan niya ang katawan ng arena at sinabing iba ang lahat. Tumingin siya sa mga kamay nito, natatakpan ng mga gasgas at pasa, at nagsimulang isipin na araw-araw niya itong panaginip, ngunit ngayon ay nagbago na ang wakas. Itak niyang tanong, nakatingin sa mga palad niya. Paano ito biglang nangyari? Sinabi niya na sa oras na iyon ay hindi niya magagamit ang mana, gulat na bulalas ni Tiny, Terra na. Naalala niya ang mga salita ni Asgard von Valencia, na nagsabi sa kanya na hanapin siya. Tanong ni Tiny na nakatingin pa rin sa mga palad niya, ibinalik niya ba talaga ang nakaraan? Galit siyang nanggigigil at nagtanong, nangyayari ba talaga ang lahat? Napaisip siya, napatulala at nagtanong, kaya ba niyang baguhin ang kinabukasan? Galit na nagmura si Tiny at tinawag na moron ang matanda na may luha sa mga mata. Idinagdag niya na dahil nagpasya siyang ibalik ito, maaari niyang gawin ito ng ilang araw na mas maaga. Desperado niyang tanong, bakit sa mga sandaling ito, biglang umubo ng dugo ng malakas si Tiny, nakatulala niyang sabi, nagsimulang manginig ang buong katawan. Napakahina ng katawan niya. Si Tiny, inisip ng isip na naiintindihan niya na walang dahilan para magalit. Nagsimula siyang mag-isip ng may sama ng loob na ang Sword Emperor mismo ay hindi tiwala sa kanyang lakas. Si Tiny, ay tumingin sa bangkay ng arena at sinabing, isa sa alang-alang niya na may pagkakataon siyang magpaalam sa kanya. Nagsimulang muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at nagsimula siyang mag-isip na sa isang nakaraang buhay, ang gayong pagkakataon ay hindi nagpakita mismo. Tiny muli, naalala Asgard von Balance ang kanyang mga salita upang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Ipinatong ni Tiny ang kanyang kamay sa kanyang mukha, nagsimulang panasan ang kanyang mga luha, at sa isip ay sinabihan siyang maghintay ng kaunti. Napagpasyahan niya na sa sandaling matugunan niya ang kailangan niyang harapin, agad siyang sumugod upang hanapin ang freak na pumatay sa kanyang kapatid na si Wolf. Sa kanyang nakaraang buhay, nahihirapan siyang harapin ito. Galit na ikinuyong ni Tiny ang kanyang kamao, at naisip na sa buhay na ito ay buong-buo siyang maghihiganti. Napagpasyahan niya na sinubukan muna ni Tiny na baligtarin ang arena, at naisip na kailangan niyang bumisita sa isang lugar kasama niya.